Live mula sa GMA Network Center, ito ang 24 Oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Halos buong Pilipinas na ang nakakaramdam ng pinagsamang epekto ng Typhoon Inday at ng pinalalakas nitong Southwest Monsoon o habagat. Ngayong gabi hanggang mamayang madaling araw, pinakamalapit sa kalupaan ang bagyo. Kabila na ang mga pagbaha at pagho ng lupa. Sa Sarangani, 10 ang namatay matapos matabunan ng landslide habang 5 iba pang nasawi sa hiwalay na pagho sa Lanao del Sur. Nakatutok si Efren Mamak ng GMA Regional TV. Pinagtulungang buhati ng kanyang mga kaanak ang lalaking ito na narescue mula sa kanyang bahay na natabunan sa landslide sa barangay Poblasyon sa bayan ng Malapatan, Sarangani kaninang madaling araw. Na landslide? Ang biktima agad na isinugod sa ospital sa bayan ng Alabel. Pero idineklara ring dead on arrival. Pero bukod sa lalaki, 2 pang pamilya sa 2 bahay ang natabunan. 2 ka balay, 2 ka pamilya. Tapos kanang pulo sila kabuok. Tapos siya lang ang nakuan, siya lang ang nabuhi. Isa-isang na-retrieve ang katawan ng mga biktima. Ayon sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office o MDRRMO, umabot sa 10 ang bilang ng namatay dahil sa landslide, kabilang ang 2 bata. Ang landslide dili kayo lalom kay pag-rescue sa ilaha mga around 6 o'clock based doon sa statement sa Purok Chairman. Madungog pa niya itong tingog sa ilalom. Mutong nagtingog mo da itong buhi pa lang mutong nadala sa ospital kayo na. Pero on the rest, nahilom na. Dalo nyo ng cadaver bag? Ipadala na mo sa katong naglugsong sa nagdala og pasyente. Para huwag na makita, risolod na lang. Sabi ng MDRRMO, posibleng lumambot na ang lupa sa lugar bunsod ng nangyaring magnitude 7.8 na lindol sa Sarangani noong June 8. Kaya bumigay na ito kasunod ng mga pag-ulang dala ng habagat. Posible ni na wala ni sila pa na report kay dili pud siguro ni basta-basta mo landslide ayon kung walay mga tension cracks, pero kana gina-confirm pa nato. Dahil sa insidente, palilikasin ng Provincial LGU ang ibang mga pamilya malapit sa lugar upang maiwasan ang disgrasya. We already informed the barangay kung katong mga sitio pa dito nga kung kinahanglan mag-evacuate sa kay kusog pa man ang nag-ulan pa. Sa gitna naman ng malakas na pag-ulan at makapal na putik, pahirapan ang pagbaba ng katawan ng 5 namatay sa isa pang landslide sa bayan ng Calanoga sa Lanao del Sur. Madaling araw nangyari ang landslide at natabunan ang mga kabahayan. May 2 nakaligtas pero may 6 na individual pa ang nawawala. Kinakailangan ding maglakad ng nasa 10 kilometro ng mga responders para marating ang lugar dahil di rin madaanan ang kalsada tulay. Ayon sa Lanao del Sur Police Provincial Office, may ilang lugar pa silang di naaabot. Wala ring supply ng kuryente sa lugar. Para sa GMA Regional TV, Efren Mamak, nakatutok 24 oras. Ramdam din ang epekto ng bagyong Inday at habagat sa iba pang mga lugar sa Luzon, Visayas at Mindanao. Bukod sa mga pagbaha, malakas na ragasan ng tubig at malalaking alon, may namataang pang buhawi at ipo-ipo. Nakatutok si Rafi Tima. Sa gitna ng rumaragasang ilog sa Maitom, Sarangani, walang takot na sumuong at nagpaanod ang lalaking ito. Kwento ng uploader, kuya niya ang nasa video at binalikan umano ang kanyang mag-ina na stranded sa kabilang pampang ng barangay Tikulab. Wala naman daw tulay kaya no choice kundi sumuong sa ilog para lang mapuntahan ang pamilya. Sa isa pang video, makikitang isinakay ng mga rescuers sa tali ang mga bata. Rumaragas ang ilog din ang sumalubong sa mga estudyante sa Barangay Kuya sa South UP, Maguindanao del Sur. Naghintay pa ng 1 oras sa mga estudyante bago humupa ang tubig. Sa bayan naman ng Talayan, nag-life vest na ang ilang residente sa taas ng baha. Pahirapan din ang pagdaan sa mga kalsadang nalubog sa tubig. Pero bumahaman. Sobrang baha. Tuloy ang graduation sa Mindanao State University. Sumaklolo ang mga sundalo para makatawid sa baha ang mga estudyante at kanilang mga magulang. Thank you so much sa mga sundalo. Ang back table, wala na. Pero tila wala na halos mapapakinabang ang mga gamit sa Dado Dumpaw Banog Elementary School sa bayan ng Ampatuan. Lubog sa tubig ang mga silid-aralan.
Binahari ng ilang lugar sa Maguindanao del Norte. Pati sa Palimbang Sultan Kudarat, pahirapan ang pagsagip sa mga residente sa lakas ng ragasan ng tubig. Kinailangan na ng tali at salbabida ng mga rescuer. Sa inisyal na tala, mahigit 2,000 pamilya ang apektado. Bukod sa malawakang pagbaha sa Mindanao kahapon na dahil pa rin sa habagat na pinalalakas ng bagyong Inday, may mga namatanding ding buhawi sa San Miguel, Bulacan itong Martes. Nagtagal daw ng ilang minuto ang buhawi bago tuluyang nawala. Kaninang umaga naman, isang ipo-ipo ang namataan sa dagat ng Barangay Poblasyon sa Santa Catalina, Negros Oriental. Malakas ang hangin at alon nang mangyari yan. Pinagbawal rin ang pagbiyahe ng maliliit na bangka sa Baclayon, Bohol sa lakas ng alon. Ganyan din sa Basco, Batanes na nasa ilalim ng Signal Number 2. Ramdam na sa malaking bahagi ng Luzon ang bagyong Inday na pinakamalapit sa extreme northern Luzon ngayong gabi hanggang bukas ng madaling araw. Kaya kahit ang mataas na lugar gaya ng Bagyo, hindi nakaligtas sa malakas na ulan. Pahirapan ang pagdaan sa bahaging ito ng Nagilian Road na lubog sa baha. Rafi Tima, Nakatutok, 24 Oras. Mga kapuso, apektado na rin ang kabuhayan ng ilang taga Cavite dahil sa masamang panahon. Ang latest sa lagay ng panahon doon, tinututukan live ni Oscar Oida. Oscar! Yes, Emil, naging malakas nga ang pag-ulan dito sa Naig, Cavite ngayong hapon. Dahilan para bahain ang ilang lugar dito. Nangangalit na alon ang dinatnan namin sa dalampasigan ng Barangay Hulugan 3 sa Tanza, Cavite kaninang umaga. Kaya naman kahit hindi pa kalakasan ng ulan, ang mga bangka ng mga mangingisda dito nakatenga. May isang linggo na din umanong walang layag ang mga mangingisda dito. Delikado po, minsan di mo masabi buhay mo sa laot, pwede ka mapahamak, makidlatlan, tumabang bangka. Tuloy, kanya-kanya daw silang hanap ng paraan para makaraos. Wala po kaming hanap buhay ngayon, sir. Tenga po kami. Kumbaga, hanap po ng ibang pagkakakitaan. Minsan po, naglilibag na lang din po. Gawa may konting ipon naman, na lang din po yung ginagastos namin. Sa may barangay Kalibuyo sa Tanza pa rin, wala ng ulan pero napakalakas din ang alon sa mga beach resort sa lugar. Wala nga raw customer pagkat di rin naman maliliguan ang dagat sa lakas ng alon. Mag-alas-tres naman ang hapon nang maranasan namin ang napakalakas na buhos ng ulan sa barangay Munting Mapino sa Naig, Cavite. Kasabay pa nito ang malakas na hangin, kaya napakalakas ang hampas ng alon sa dalampasigan. Sa kabila nito, di napigilan ng ilang kabataang maligo sa dagat. Ay, alam mo naman mga bata na yun eh. Samantala, bunsod ng malakas na ulan, agad binha ang ilang lugar sa Naig. Pag malakas talaga ang ulan, maabot dito maabot hanggang tuhod. Oo, maabot dito hanggang dito, yung labi ng dagat. Emil, sa mga sandali ito ay nakataas ang orange warning level dito sa Cavite. Ayon nga sa Pag-asa, ay patuloy na makakaranas ng pag-ulan dito sa Cavite hanggang bukas. Ang Tanza, Cavite nga, bukas kinansela na ang kanilang mga klase, araw ng Sabado. Emil? Maraming salamat, Oscar Oida. Labis ang pagdadalamhati ng mga naulila ng babaeng nasawi matapos ma-hit and run ng truck sa Tondo sa Maynila. Apela nila, panagutin ng driver na bagamat nasampuhan na ng reklamo, hindi pa naaaresto. Nakatutok si Jomer Apresto. Buhay na wala, hindi naman namin nahabol yung pera eh. Justisya kailangan namin. Emosyonal na humarap sa GMA News ang kaanak ng 26 anyos na si Nery Joy Matias. Si Nery Joy ang biktima sa isang viral post sa Facebook na namatay matapos ma-hit and run sa bahagi ng Lopez Boulevard sa Tondo, Maynila gabi nitong Lunes. Ayon sa pinsan ni Nery Joy, kinailangan nilang i-post ang nangyari sa biktima dahil wala silang makuha na kahit anong CCTV footage sa pinangyarihan ng aksidente. Lahat ng footage naghanap kami pero wala talaga. Hanggang sa kinailangan na naming i-post para makakuha kami ng mga impormasyon. Napakabait po ng tao na yan, sobra. Kamamatay lang ng mama niya last year, sumunod kuya niya. Kaya siya na lang talaga. Siya na lang inaasahan.
Tapos ganito. Batay sa investigasyon ng mga polis, pauwi na galing ng trabaho ang biktima. Lulan daw siya ng isang motorsiklo habang binabaybay ang Delpan flyover nang masagi ng isang trailer truck. Sumemplang daw ang biktima at nagulungan ng likurang bahagi ng truck na agad niyang ikinamatay. Makalipas ang 2 araw, natunto ng pulisya ang driver ng truck sa tulong ng isang motorcycle rider na lumantad sa kasagsagan ng investigasyon. Ipinresenta siya kay Manila Mayor Isko Moreno at sa pamilyang naulila ng biktima. Hindi ko po, Mayor, na napansin po na nakasagasa po ako talaga. Hindi ba gagalaw yung truck? Hindi ko po talaga Hindi ko po talaga napansin. Kaya tuloy-tuloy lang po yung takbo ko. Pero sabi ng pulisya, hindi na pwedeng arestuin ng suspect dahil lagpas na sa 18-hour reglementary period. Ibig sabihin, kailangang hintayin ang warrant of arrest mula sa korte bago siya maaresto. Ang pamilya ni Nery Joy hindi kontento sa nangyari. Yung taong nakasagasa malaya, normal na ngayon ang buhay, nakakapaghanap buhay, samantalang yung sa amin nakahiga rito. Ganun lang yon. Umaksyon sila nung nag-trending na eh. Kaya talagang lalagpas talaga. Humihingi po kami ng tulong. Mabigyan kami ng abogado. Pababasa namin kung tama ba yung binigay nila sa amin. Hindi po kami satisfied na hanggang dun lang. Iginit ng pulisya na agad silang umaksyon matapos malaman ang nangyari kay Nery Joy. Ilang araw na rin daw ang nakalipas nang makausap nila ang rider na nagbigay ng impormasyon. Kaya doon lang din nila nakuha ang detalye ng truck at kung anong truck ang dapat i-review sa CCTV. Napagalaman ding dati na palang nasangkot ang suspect sa kaparehong insidente. Yung driver, nagkaroon na rin siya ng unang kaso na naka-aksidente siya. Ganun din, na namatay din. Nakita rin namin sa CCTV na nagmamadali itong truck na ito. Nilampasan niya yung yung mga stoplight. So siguro, aware na rin siya sa nangyari. Nasampahan na ang suspect ng reklamong reckless imprudence resulting in homicide and damage to property. Sinusubukan pa namin makuha ang panig ng driver ng truck at ng kumpanya nito. Nakikipag-ugnayan din kami sa LTO para malaman kung nasuspende na ba ang lisensya ng driver ng truck. Jomer Apresto nakatutok, 24 oras. Pinasaringan ni Senator Judge Robin Padilla ang mga tila nantutuya sa paghanap niya sa original video ng online press conference ni Vice President Sara Duterte na iniharap bilang ebidensya sa impeachment trial. Ipinaliwanag ni Padilla kung ano ang ibig niyang sabihin. Ang paglilinaw naman ng legal expert sa issue sa pagtutok ni Sandra Aguinaldo. Nang ipalabas sa impeachment trial ang video ng umunay pagbabanta ni Vice President Sara Duterte sa buhay ng Pangulo, First Lady at dating Speaker, tinanong ni Senator Judge Robin Padilla ang NBI agent na nag-certify na authentic o tunay ang video kung nakuha daw ba niya ang original nito mula sa nag-record ng video ng press conference ng Vice via Zoom. Pero meron po kayong pagkakataon ba na nakausap niyo yung tao at nagbigay siya ng affidavit? May I clarify, Your Honor, if sinong tao yung tinutukoy? Yung nag-record po. Ako po yung nag-record through OBS, sir. Hindi po. Yung mismong nag-record po kay Inday, sa Vice President. Nakausap niyo po ba? Yung raw file po. Kasi napakahalaga po nun. Kasi doon po natin malalaman kung original ba o hindi. The video itself, sir, is publicly available. That's why I performed the recording, sir. Ano po ba yung original? Yung original, hindi po yung galing sa internet. The original, no, sir. Ang sinabing ito ni Padilla, pinutakte online ng tila pantutuya. Kinuwestiyon ang kanyang kaalaman sa mga konseptong legal, kaya sumagot siya sa isang Facebook post. Pinasaringan niya ang anyay mga bayaran na kahit daw alam ang katotohanan ay nililigaw ang mga tao. Hindi niya sinabi kung sino ang pinatutungkulan niya. Aniya, ang press conference na ginawa ni VP Sara sa pamamagitan ng video conferencing app na Zoom ay naire-record at naipalalabas ng live sa pamamagitan ng internet. Maaari raw itong i-record ng host at ng mga kasama sa online conference.
Paniwala ni Padilla, yun daw ni-record ng mga kasama sa online press conference ang tinutukoy niyang original. Aniya, yung lahat ng kopya mula sa live feed o live streaming ay duplicate na at pwede umanong mamanipula. Paliwanag ni dating Supreme Court Associate Justice Adolf Ascuna, ang mga recording online ay tinatanggap na ebidensya basta maipapakita na hindi ito dinuktor. Any recording based on a transmission through online would be admissible as long as it's not tampered. May iba po ang video presentation kaysa physical document, iba ang rules of authenticity. So, palagay ko hindi valido yung objection na kailangan i-presentar yung original. There is no original because every transmission is an original. Ayon kay NBI agent John Mark Calilung, ang video na ipinalabas sa impeachment trial ay nirecord niya sa pamamagitan ng software na nakapagre-record ng live stream videos. Kinuha raw niya ito sa Facebook ni Attorney Harry Roque, kaalyado ng pamilya Duterte. Kaya sabi ni Roque, siya ang pwedeng mag-authenticate o magpatotoo sa video, pati na rin si VP Sara at ang mga kasama sa press conference. The statement of Roque is correct in the sense of the usual. You know, it's a photograph. You have to present the photographer who took the picture. But as I said, in the case of digital transmission, the rules are different. So you don't have to present the one who originally recorded it because the recording is presumed to be the same as the first transmission unless you can show tampering. Sandra Aguinaldo, Nakatutok, 24 Oras. Ibinasura ng Sandigan Bayan 5th Division ang hiling ni Senador Jinggoy Estrada na makadalo sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte dahil sa kawalan ng merito. Sa 7 pahinang desisyon, ipinunto ng Anti-Graft Court na hindi maituturing na emergency o compelling temporary relief ang hiling ni Estrada. Nasa ilalim ng 70 araw na preventive suspension si Estrada na nakaharap sa kasong plunder at graft kaugnay sa flood control scandal. Sabi ng Sandigan Bayan, malinaw ang naunang desisyon ng Korte Suprema sa Trillanes versus Pimentel na hindi maaaring mag-practice ng profesyon, magnegosyo o humawak ng posisyon ang mga nakadetine. Kung babayagan daw si Estrada na makadalo sa impeachment trial, tila siya'y magiging malayang mamamayan at mawawalang saysay ang layunin ng preventive detention. Sinubukan ng GMA News na makuha ang reaksyon dito ng kampo ni Estrada pero wala pa silang tugon sa ngayon. Samantala, binalik na Malacanang kay Vice President Sara Duterte ang panawagan nito sa mga opisyal ng gobyerno na tigilan na ang pamumulitika. Ginawa ng bise ang payag sa gitna ng nagpapatuloy na impeachment trial sa kanya. Ani Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, ang dapat pagsabihan ni VP Sara ay ang kanyang mga kalyado. Puro kasi sila pamumulitika at pagpapakalat ng fake news para sirain si Pangulong Bongbong Marcos upang ilukluk agad sa pwesto si Duterte. Git ni Castro, walang namumulitika at ang impeachment trial ay nakasaad sa konstitusyon. Maghihigpit na ang Philippine National Police o PNP sa mga bibisita sa inarestong si Senator Rodante Marcoleta sa PNP General Hospital. Tiniyak yan ng pulisya matapos sitahin ng Sandigan Bayan ang mga pagdalaw sa ospital kay Marcoleta, gayong kailangan siyang i-isolate dahil sa mild pneumonia. Nakatutok si Maki Pulido. Pwede na ibiyahe at iharap sa korte si Senator Rodante Marcoleta. Ito ang report ni Police Colonel Bellany Bayani, hepe ng Internal Medicine ng PNP General Hospital sa Sandigan Bayan 3rd Division sa pagdinig kaninang umaga. Hindi na raw hirap huminga ang senador at bihira na rin daw ang pananakit ng kanyang dibdib. Pero dahil may mild pneumonia si Marcoleta, ang rekomendasyon ni Bayani patapusin hanggang July 15 ang iniinom niyang antibiotics bago siya dalhin sa korte. At kung humarap man daw sa korte ang senador, kailangan naka-face mask. Sabi tuloy ni Associate Justice Ronald Moreno, kung ganon, bakit pinayagang bumisita si Senator Robin Padilla at nang magharap ang dalawa,
parehong hindi naka-face mask. Aminado naman ng PNP Health Service sa pagkakamali nila. We apologize that there are some lapses na nakita. Ipinunto din ng korte kung kailangan ng isolation ni Marcoleta, bakit maliban kay Padilla, pinayagang bumisita pati si Vice President Sara Duterte. Ang daming gustong pumasok, ba't dalawa lang yung napayagan? We see to it that may restriction doon sa visitation niya at limited time lang. Sa naganap na pagdinig, tiniyak din ng BJMP Quezon City Male Dormitory na sapat ang kanilang pasilidad para maalagaan ang mga detainee na may edad at may iniindang mga sakit. Sa halip na agad iutos ng korte ang paglipat ni Senator Marcoleta sa BJMP Quezon City Male Dormitory, inutusan ng korte ang Philippine General Hospital na isailalim ang senador sa medical check-up at tignan kung talagang kailangan niyang manatili sa PNP Hospital. Sabi naman ng PNP CIDG, mas hihigpitan na nila ang mga bibisita kay Marcoleta sa PNP General Hospital. Limitado ito sa family members, legal team at kung sinong i-request ni Marcoleta, gayunman kailangan pa ring aprubahan ng PNP CIDG. Kailangan ding naka-face mask. Mas hihigpitan pa natin yung mga visitors niya. Mas hihigpitan pa natin kung sino lang yung pwedeng pumasok sa kanyang kwarto. Maki Pulido, nakatutok, 24 oras. Happy Friday, chikahan mga kapuso! Busy sa kani-kanilang career ngayon ang mag-asawang Dingdong Dantes at Marian Rivera. Si Marian may hint sa posibleng panibagong season ng Stars on the Floor, habang si Dingdong relate much sa disguise ngayon ng kanyang character sa The Master Cutter. Makichika kay Nelson Ganlas. Bukod sa mga disguise, may panibagong role na naman ang kailangang pagbutihin ni Atoy, played by Dingdong Dantes sa The Master Cutter. Sa lahat ng mga disguise niya sa serye, ito na yata ang pinakamalapit sa kanyang puso. Ang tumayong ama-amahan ni Ibiang na ginagampanan ni kapuso child star Shena Stevens. Nandyan ka lang pala. Kahapon nakilala na ni Atoy ang mga magulang ng mga nambubuli kay Ibiang. At tila nga mapaglaro ang tadhana dahil si Atoy muling nakadaupang palad si Audrey, played by Max Collins. Dito, iikot talaga dun sa kwento ng pagiging anak-anakan niya kay Ibiang. Kasi syempre, inaapi si Ibiang ng mga ibang bata, so tatayo siya bilang father figure ni Ibiang. Malaki ang pasasalamat ni Dingdong dahil damang-dama daw nila ang pagmamahal ng mga kapuso viewers sa The Master Cutter. Hihigitan pa raw nila ang kanilang mga nagdaang episodes para mas lalo pang ma-excite ang mga manonood. Everyday kami magpapasalamat sa lahat talaga na tumatangkilik. So, kagaya ng promise namin, magmula umpisa, patindi ng patindi yung mga revelation, di ba? Kaya mas nagiging exciting talaga yung kwento. Bukod sa The Master Cutter, busy rin si Dingdong bilang host ng paboritong game show ng bayan na Family Feud. Pero nitong paparating na buwan, they will make time para makapagbakasyon ang buong pamilya nila. At sasamantalahin ang vacation from school ni Nazia at Sixto. Baka pagkatapos ng Master Cutter siguro. So, hanap kami ng tiyempo. Hindi pwedeng wala, kailangan talaga yun. Hinahatak niya na magkaroon. Katatapos lang ni Maria ng Stars on the Floor Season 2. Aminado siyang hinahanap-hanap raw niya ang pagpunta sa set nito. At nag-hint ang kapuso star sa posibilidad na muli nating mapanood ang reality dance showdown. Namimiss, di ba? Nakakamiss din. Pero malay mo, bumalik uli kami for Season 3. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happening. Mga kapuso, may mga kanselado ng biyahe sa Batangas Port dahil sa bagyong Inday at Habagat. Ang sitwasyon doon, tinututukan live ni Dano Tingkuko. Dano! Emil, maging dito sa Batangas, naramdaman ang mga pag-ulang dulot ng pinalakas na habagat na epekto ng bagyong Inday. Walang storm signal pero maulap na langit ang gumising sa mga taga Batangas dahil sa epekto ng hatak ng habagat ng bagyong Inday. Miminsan ang biglang buhos ng ulan na may kasamang bugso ng hangin, partikular sa bahagi ng Bawan kaninang umaga at Batangas City kaninang hapon. Dahilan para pansamantalang sumilong ang mga commuter at mga motorista tulad sa flyover na ito sa Barangay Balagtas.
sa Lipa, minsan pang nagzi-zero visibility sa lakas ng ulan. Sa ngayon, wala pa namang naitatalang pagbaha o pinsala ang Batangas Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office. Nauna na rin nilang binanggit na nakahanda na at nakapreposisyon ng mga tauhan, gamit at relief goods para sa mga maapektuhan ng masamang panahon. Sa Batangas Port naman, nananatiling kanselado ang mga biyaheng Paudjongan at Katiklan. Ayon sa port management, minarapat ng mga shipping line na magkansela lalo't long haul o mahabaan ng mga biyaheng ito at pwedeng maapektuhan sakaling maging maalon ang dagat. Tuloy naman ang ibang biyahe sa Pantalan. At Emil, sa ngayon nananatiling normal ang sitwasyon dito sa Batangas Port maliban sa ilang mga biyaheng kanselado pa rin tulad ng mga papunta at pabalik ng Odjongan at Katiklan. Samantala kanina naman ay bumuhos yung malakas na ulan dito sa Batangas City, particular dito sa area ng Batangas Port, pero tumigil na rin ito matapos ang mahigit 15 minuto. Emil? Maraming salamat, Dano Tingkungko. Tiniyak ng gobyerno ang kahandaan nito sa epekto ng Bagyong Inday at ng pinalalakas nitong habagat. Sa press briefing ng Palasyo, sinabi nitong nakabantay si Pangulong Bongbong Marcos sa lagay ng panahon sa bansa. Inatasan na rin nila ang iba't ibang ahensya ng gobyerno, kabilang ang Department of Social Welfare and Development o DSWD. Sabi ng kagawaran, nasa 4.7 million family food packs na ang nakahanda sa halos 1,000 warehouse nito nationwide. Kasama na riyan ang mga ipamimigay sa mga lugar na nasa ilalim ng wind signal. Naka-red alert na rin nila ang mahigit 14,000 quick response team sa buong bansa. Pati ang Philippine National Police naka-heightened alert. Nakahanda na rin ang Office of the Vice President at satellite offices nito para tumugon sa mga maapektuhan ng masamang panahon. Mga kapuso, may mga nagsuspindi na ng klase bukas, araw po ng Sabado. Walang pasok sa lahat ng antas sa mga pampubliko at pribadong paaralan na may Saturday classes sa buong Laguna. Pati po sa Dagupan City, Pangasinan at Tanza, Cavite. Wala namang face-to-face classes at hinihikayat na mag-shift sa modular distance learning sa Caloocan City at Naik, Cavite. Patuloy pong tumutok sa 24 oras at GMA News para sa iba pang anunsyo ng class suspensions. At ito na ang latest sa Bagyong Inday at ang pinalalakas nitong habagat. Ihahatid ni Amor La Rosa ng GMA Weather Center. Amor, ano magiging lagay ng panahon ngayong gabi hanggang weekend? Amor. Salamat, Mel. Naku, posibleng maulit ngayong gabi at magtagal pa ng ilang araw ang mga pag-ulang dala ng habagat kahit inaasahang lalabas na sa Philippine Area of Responsibility ang Bagyong Inday bukas. Dito nga sa ating wind map mula po sa Metro Weather, kita po natin yung paghatak nitong Bagyong Inday dito sa southwest monsoon o yung hanging habagat. Kaya bukod sa bahagi ng mga kaulapan na dala-dala nito pong Bagyong Inday na nahahagip na ang ilang bahagi ng northern at ng central Luzon, dahil po sa habagat ay namumuo rin yung mga makakapal na ulap sa iba pang bahagi ng ating bansa. Yan po yung dahilan kung bakit nagsimula na ring maranasan yung mga matitinding buhos ng ulan at pabugso-bugsong hangin sa iba't ibang lugar simula po yan kaninang hapon. Huling namataan ng Pag-asa ang sentro ng Typhoon Inday, 525 kilometers east-northeast ng Itbayat, Batanes. Taglay po ang lakas ng hangin nga abot sa 140 kilometers per hour at yung bugso naman yan, papalo sa 170 kilometers per hour. Ang pagkilos po ng Typhoon Inday ay pahilaga-hilagang kanluran sa bilis na 20 kilometers per hour. Mga kapuso, bukas ng umaga o hapon pa rin inaasahang lalabas sa Philippine Area of Responsibility itong Bagyong Inday. Saka naman po ito tutumbukin itong eastern coast ng mainland China bukas ng gabi o sa linggo ng madaling araw. Ngayon nakataas po ang wind signal number 2 dyan po sa Batanes, eastern portion ng Babuyan Islands at ganoon din sa northeastern portion ng mainland Cagayan.
Wind signal number 1 naman sa natitirang bahagi ng Babuyan Islands, natitirang bahagi ng mainland Cagayan, ganoon din sa Isabela, Apayao, northern portion ng Abra, Kalinga, eastern portion ng Mountain Province, eastern portion ng Ifugao at pati na rin sa Ilocos Norte. Dito po posibleng maramdaman yung malakas sa bugso ng hangin na may kasamang mga pag-ulan na direktang epekto ng Bagyong Inday. Pero bukod po dyan, malaking bahagi rin ng ating bansa ang makakaranas ng malakas na hangin at mga pag-ulan, hindi po dahil sa bagyo, kundi dahil naman sa habagat. Base sa datos ng Metro Weather, bukas umaga pa lang maulan na. Dito yan sa Ilocos Region, ganoon din po dito sa may Central Luzon, ilang bahagi ng Cagayan at Isabela, ganoon din dito sa may Calabarzon, Mimaropa at kasama rin po sa makakaranas niyan itong Bicol Region. Nakikita po natin may mga matitinding buhos ng ulan, lalong-lalo na dito sa may Mindoro Provinces, ganoon din sa may Zambales, Bataan at ilang bahagi ng Ilocos. Posibleng mga paminsanang ulan din po dyan sa Batanes. Pagsapit naman ng linggo, halos ganyan din pero mas marami na pong ulan ang mararanasan dito sa Northern Luzon. At mas malalakas naman yung buhos ng ulan dito po yan sa may Central and Southern Luzon. Kaya maging handa po, posible po dahil po mataas po yung banta ng mga pagbaha at landslide. Dito naman sa Metro Manila, halos maghapon bukas, mataas po ang tsansa ng mga pag-ulan. At hanggang Sunday na po yan kung kailan po malawakan at may mga malalakas sa buhos ng ulan. Mga kapuso, yung mga pag-ulan po ay pwedeng may break. So pabugso-bugso po kasi yung ulan ng habagat kaya maaaring may mga sandali na medyo kalmado pero maya-maya ay bubuhos po ulit na may kasama rin na malakas na hangin. Umaga rin bukas, uulanin po ang Western Visayas, lalong-lalo na dito sa may Antique at Aklan, Negros Island Region at ganoon din sa ilang bahagi ng Samar and Leyte Provinces. Kasama rin sa posibleng makaranas niyan, mayroong mga kalat-kalat na ulan sa may Zamboanga Peninsula, ganoon din sa Soc-Sargen at pati na rin po dito sa Northern Mindanao. Magtutuloy-tuloy po ang mga pag-ulan sa malaking bahagi ng Visayas, lalong-lalo na po yan pagsapit ng hapon at madadagdagan naman yung mga uulanin. Dito po yan sa Mindanao, kasama na rin dyan ang Caraga at ganoon din ang Davao Region. Lalo-lalo na po yan Sunday ng hapon o gabi. Magiging maalon at delikado naman po ang paglalayag sa ilang bahagi ng Northern at ganoon din ng Central Luzon. At eto mga kapuso, kahit mawala na po sa Philippine Area of Responsibility yung Bagyong Inday, marami pa rin pong uulanin hanggang sa early next week. Sa Lunes nga magiging maulan pa rin, dito po yan sa halos buong Luzon at ilang bahagi po ng Visayas, ganoon din dyan sa may Caraga. Kitang-kita po yan, kasama rin po dito itong bahagi ng Metro Manila. May mga malalakas sa buhos ng ulan pa rin, kaya doble ingat mga kapuso. Meron pa rin hanggang sa Martes, pero ayon po sa Pag-asa, maaaring concentrated na lang po yung mga matitinding buhos ng ulan dito yan sa bahagi ng Luzon. Gaya po na nakikita natin dito sa mapa, sa Luzon po yung mga pag-ulan at meron naman po mga pag-ulan sa Visayas at Mindanao. Pero compare nitong mga nakalipas sa araw, unti-unti nang mababawasan. Yan ang latest sa ating panahon mula sa GMA Weather Center. Ako po si Amor La Rosa, serbisyong totoo ng GMA News. Sa ibang balita, muli pong tataas ang bill ng mga customer ng Meralco sa panibagong dagdag singil sa kuryente ngayong Hulyo. Posible pa kaya yang masundan sa mga susunod na buwan? Alamin sa pagtutok ni Bernadette Reyes. Magkakasunod na buwan ng tumataas ang bayarin sa Meralco ni Mater Salazar. Ano kami sa 5,000 mahigit eh. Tapos nung nag 7,000, parang ang taas na. Tapos nung susunod na dapat bayaran na namin 2 buwan. So parang nakalimutan lang dahil sa trabaho, ganyan, busy. Nagdumating yung bill ng sumunod na 8,000. Magkano lang naman ang kinikita namin sa pagtitinda ng ulam. Pero hindi pa siya nakakahinga, heto tataas na naman ang singil sa kuryente ngayong buwan ng Hulyo. 34 centavos per kilowatt-hour ang dagdag singil ng Meralco. Katumbas yan ng halos 69 pesos para sa karaniwang bahay na kumukonsumo ng 200 kilowatt-hours kada buwan. Paliwanag ng Meralco dahil ito sa pagtaas ng generation cost o yung halagang binabayad sa mga planta para sa paglikha ng kuryente. Nakaapekto rin ang 1 buwang scheduled maintenance shutdown ng Malampayan Natural Gas Facility na nagsimula noong June 15. Kailangan gumamit ang mga planta ng mas mahal na liquefied natural gas. Tumaas din ang 27 centavos rounded off kada kilowatt-hour ang singil mula naman sa mga aming mga power supply agreements na apektado naman ng mas mahal na fuel prices dulot ng
krisis sa gitnang silangan. Tumaas din ang presyo sa spot market dahil sa pagtaas ng demand sa kuryente. Ayon sa Meralco, ramdam ang dagdag singil sa kuryente kahit sa ibang lugar. Any tightness in supply will lead to higher electricity costs. Given na yan, especially in the market, in the spot market. Itong nakikita nating increase hindi lang talaga sa Meralco nangyayari. It is happening actually in other parts of the country. May nakaamba pang pagtaas sa distribution charge. Sa huling bahagi ng Agosto o sa Setyembre, posibleng ilabas ng Energy Regulatory Commission o ERC ang desisyon sa petisyon ng Meralco na itaas ang average distribution charge sa 2 piso at 34 na sentimo per kilowatt hour mula sa piso at 35 sentimo. Conduct the spot check or inspection of Meralco assets. So we are already trying to assess where we stand on each of these issues that will have to be resolved so that we can consolidate all this and come out with a decision on all the building blocks, not just for Meralco, but also for the other utilities that belong to Group A. Dahil wala naman daw magagawa kundi bayaran ng kuryenteng na konsumo, araw-araw pinag-iipunan ni Liza ang pangbayad sa kuryente. Nadoble yung bill ng kuryente namin. Araw-araw mag-iipon ka. Magsisave ka para sa kuryente, para sa gas. Bernadette Reyes, Nakatutok, 24 Oras. Maghapong bumuhos ang malakas na ulan sa Metro Manila na nagpabaha sa ilang kalsada. Ang epekto niyan sa lagay ng trapiko ngayong Friday, rush hour. Tinututukan live ni Maris Zubali. Maris! Mabilis na tumaas ang baha rito sa Caliraya Street sa Barangay Tatalon sa Quezon City. Kasunod nga ng biglang buhos ng malakas na ulan kaninang hapon na epekto ng habagat na pinalalakas ng bagyong Inday. Maya't-maya ang buhos ng malakas na ulan dito sa Barangay Tatalon sa Quezon City pasado alauna kaninang hapon. Pero kahit sandali pa lang bumubuhos ang ulan, abot binti agad ng mga batang ito ang baha. Imbis na matinag, nagmistulang nakalabas ng hawla ang maraming bata na walang ginawa kundi lumublob, magtampisaw at maglaro sa baha. Napakain po kaya lumalabas po kami. Hindi kayo natatakot na baka magkasakit, leptospirosis? Wala po akong sukat. Malamig po eh. Masaya po. O pero ano yan ha? Masama yun, ha? Ang mga batang ito may iba pang idinadahilan. Titingnan lang po namin yung ilog kung tataas po lalo. Dahil kapag tumaas na, anong gagawin niyo? Ano po ma'am? Lilikas na. Akit na po yung mga gamit. Umaapaw po yan. Umaapaw? Opo. O ba't hindi kayo lumilikas? Wala po. Baka matanggal yung bahay namin eh. Ang ilang nakatatanda panay rin ang abang sa ilog. 30 minutes lang po, lumalaki agad yung tubig. Mga pa hanggang dito yan, wag hindi umiinto. Ang ilang mga sasakyan hindi na naglakas loob na sumuong sa bahang kalsada dahil baka tumirik. Kasunod ng malakas na buhos ng ulan, agad ding bumigat ang daloy ng trapiko sa iba't ibang kalsada gaya sa isang bahagi ng Caliraya Street, Araneta Avenue, Del Monte at Quezon Avenue. Ang madalas ding bahaing Maria Clara Street sa Barangay Santo Domingo, binungkal na para sa gagawing drainage system. Halos mag-zero visibility naman sa ilang lugar sa Pasay sa lakas din ng ulan. Sa Macapagal Boulevard, bumagsak na ang salamin ng isang establishmento. Malakas din ang buhos ng ulan sa EDSA Makati, Skyway sa Pasay City, sa Maynila. Ayon sa Pag-asa, ang kasalukuyang pag-ulan sa iba't ibang bahagi ng bansa ay dahil sa pinag-iiba yung habagat na pinalalakas ng Typhoon Inday na inaasahang lumabas ng Philippine Area of Responsibility bukas. Depende pa rin po ang magiging epekto sa lugar na babagsakan. For example, bumagsak yung ganong amount sa mga low-lying areas kumpara sa mga mas matataas na lugar. Then likely, yung mas mababang lugar, mas mabilis pong babahain. So magbabari ang epekto nito. Kung tutuusin, may hahalin tulad daw ang Inday sa Yolanda sa klasifikasyon bilang super typhoon dahil magkapareho ang antas ng lakas ng hangin. Pero hindi natin may kukumpara epekto dahil nga itong bagyong si Inday ay hindi naman po naglandfall sa ating bansa. Kumpara kay Yolanda na naglandfall at tumuwid po sa ilang bahagi ng ating bansa. Mapalad po tayo sapagkat ang bagyong ito ay kumilos na patungo dito sa may bandang halos northern part ng Taiwan or southeastern part ng China at hindi po talaga
direktang maglalandfall sa anumang bahagi ng ating bansa. Paliwanag ni Perez, hindi lamang ang dami ng ulan ang nagtatakda ng tindi ng epekto nito. Mas mabilis pa ring babahain ang mga mabababang lugar kumpara sa mga mataas na lugar, kaya mahalagang subaybayan ng mga local government unit ang mga lugar na kilalang bahain. Emil, inaasahan ng Pag-asa na mararanasan ang pinakamatinding epekto ng habagat mula ngayong araw hanggang bukas at pagkatapos nito ay unti-unti na raw nahihina na ang pag-uulan. Kaninang hapon ay naglabas ang Pag-asa ng orange rainfall warning. Ibig sabihin, ito ay para sa mga lugar na Metro Manila, Bataan, Zambales, Cavite, Batangas at Rizal. Ibig sabihin ay magkakaroon o inaasahan ang heavy to intense rainfall sa mga naturang lugar sa susunod na 3 oras at maaaring magdulot din po ng pagbaha. Dito naman sa kinaroroonan natin sa Kaliraya ay humupa na ang baha at tuloy-tuloy na rin po ang usad ng mga sasakyan. Katunayan, maluwag na po ang kalsada at maging doon po sa may Araneta Avenue ay maluwag na rin po at tuloy-tuloy na ang daloy ng mga sasakyan sa mga sandaling ito. Emil? Maraming salamat, Mariz Umali. Simpleng celebration ang pinaplano ni Barbie Fortesa para sa kanyang 29th birthday. Early gift nga ang turing niya sa upcoming film niya kung saan usap-usapan ang ilang snaps. Makichika kay Nelson Canlas. Marami ang naintriga sa pics na ipinost ni Barbie Fortesa sa social media kamakailan. Hindi lang kasi blushing bride ang dating niya sa photo. Hinahanap din kung sino ang groom. And it was later revealed na para ito sa kanyang pelikulang Saving Cherry. Ang viral photos, eksena sa kanyang kasal kay kapuso actor Khalil Ramos. Sa kwentuhan namin ni Barbie, sinabi niyang huwag masyadong mag-focus sa ganda ng photo. Dahil there is more to this than meets the eye kapag napanood daw ang pelikula. Mukha lang immaculate yung photos na pinost ko pero it's gonna be a wild movie. Kaya abangan niyo po yan. July is Barbie's month. Excited daw siya to celebrate her birthday sa pagtatapos ng buwan. Centered pa rin sa self-love ang kanyang celebration. Matutulog. Yes, I'm gonna sleep. Pero so far, family dinner pa lang ang plan sa birthday. Yes. Dati naman simple taon-taon eh. Ayun nga eh. Kasi nga, titipid. Titipid! Hindi, syempre gusto ko lang din kasi simple lang. Kasi parang ang buhay natin medyo magarbo na din naman, thankfully. So pagka mga ganyang special occasions, gusto mo intimate lang, 'di ba? Mas simple lang, ganun. Nelson Canlas updated sa Showbiz Happenings. Hindi pa tapos ang clearing operation sa ilang lugar sa Negros Provinces at Cebu kasunod ng ashfall na ibinuga ng Bulkang Canlaon kahapon. Sumasabay pa riyan ang ulang dala ng habagat. Nakatutok live si Alan Domingo ng GMA Regional TV. Alan! Email, isinailalim ang probinsya ng Cebu sa heightened alert kasunod ng ashfall mula sa Bulkang Canlaon sa Negros Oriental. Kasunod ng pagputok ng Bulkang Canlaon kahapon. Hugas na may isa mo ang litos, basi deg mapuslan pa ni. Kaya yan. Pilit na isinalba ng mga magsasaka sa Canlaon City, Negros Oriental ang mga tanim nilang nabalot ng abo. Sinalo ng mga litos, sibuyas at karot sa 2 hektaryang gulayan ni Richel Sibalay sa Barangay Pula ang ashfall kahapon dahil nasa paanan lang sila ng bulkan. Ayon kay Richel, inutang pa nila ang mahigit 100,000 pisong puhunan sa pagtatanim at pag-aalaga ng gulay. Ika mo gihugasan nga lito sir, dili ginapuslan na. Dili na guro mahal sir, kini ana man ko ang bana nga ang gihugasan ng mga litos lata gid siya. Ang sibuyas guro sir, murag paningkamutan na muugma ug okay ra ba ang dahon harbiso na muugma. Adlaw-adlaw na mag-harvest. Patuloy ang assessment ng Canlaon City LGU sa kabuuang pinsala ng ashfall sa agrikultura. Sa bayan ng Moises Padilla, nagmistulang putik ang ilog na ito dahil umulan matapos ang ashfall. Expected din lar sa subong sunda naman kagapon. No? So, expected din nga may mga lahar nga maabot kung may mga heavy rainfall nga makabo. Sa San Carlos City, Negros Occidental,
tuloy-tuloy ang ginagawang clearing operation sa mga kalsada. Ganyan din ang ginagawa sa mga paaralan sa Cebu na inabot ng ashfall gaya sa Science Laboratory ng Talisay City Science High School. Giuna nato ang mga laboratory nga nasa third floor kay pabor kayo sa hangin. Kunya ang kining laboratory nato kadadlaw mo ginigamit. Kunya karon pertig siyang abuga. Sa monitoring ng Cebu Provincial Health Office, simula ng magka-ashfall kahapon, mayroong 2 na ospital dahil sa respiratory illness. Nasa mabuting kalagayan na ang 2. Bukod sa pag-face mask, hinikayat din ang publiko na magsuot ng long sleeves para maiwasang dumikit sa balat ang abo na may sulfur. Inirekomenda rin ang pagsusuot ng eye protection. Respiratory good siya, kay ma-inhale man siya, fine particles man siya, so ma-inhale. So ma-irritate ang ato ang mga bronchioles, ingon ana. So ma-result yun into kaning difficulty of breathing. Inaalam na rin ngayon ng lokal na pamahalaan ang kondisyon ng mga hayop. They're very prone to respiratory diseases. And if longer pa ang iya, so there will be kanang naay mga mortalities mo occur. Naka-heightened alert na rin sa Cebu. Ibig sabihin, 24 oras ang monitoring ng disaster responders. With the ashfall plus the habagat or di pagay super typhoon pa to yesterday. So unsa gyud on standby gyud ta heightened alert. Specifically the hospitals. Email sa latest air quality index ng Environmental Management Bureau ng DNR, nasa good ang air quality sa Cebu ngayon lang hapon. Email. Maraming salamat, Alan Domingo ng GMA Regional TV. Ibinasura ng Korte Suprema ang petisyong inihain ng isang private citizen laban kay Senador Cheese Escudero kaugnay ng tinanggap niyang 30 million peso campaign donation mula sa isang contractor. Sa desisyon, sinabi ng Korte Suprema na wrong remedy ang nihingi ng petitioner para ipawalang bisa ang ruling ng Commission on Elections na nag-absuelto sa senador. Ang sabi noon ng COMELEC Political Finance and Affairs Department, hindi lumabag si Escudero sa Omnibus Election Code nang tanggapin ito ang campaign contribution ng isang contractor na kabilang sa pinangalanang nakakuha ng flood control projects. Idiniin din noon ni Escudero na hindi niya tinulungan ang kumpanya para makakuha ng proyekto. Sa 3 araw pa lang na itinatagal ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, marami-rami na ang katanungan ng mga Pinoy. Siguro dahil hindi pamilyar ang proseso sa pang-araw-araw na buhay ng ordinaryong mamamayan. Maaring bago rin sa pandinig ang mga salitang objection o kaya naman ay sustained o kaya ay overruled para tulungan tayong maintindihan at masundan ang paglilitis. Kinuha namin ang tulong ng isang eksperto at tinutukan yan ni Mark Salazar. Ang daming tanong sa amin online tungkol sa impeachment trial. Halimbawa ito, why is the Senate President not serving as the presiding officer during the impeachment trial? What is the role of the Senate President seated beside the presiding officer? Bakit nga ba dalawa silang nandun? Ito pa isang tanong bakit daw pagka bagal-bagal ng proseso, nakakaisang testigo pa lang ang korte hanggang ngayon? Dinala ko na kayo mismo dito sa UP College of Law, UP Diliman, sa Malcolm Hall. Huwag kayong mag-alala, ipapalimanize natin sa mga eksperto yung mga tanong nyo. Prof, ang isa pong tanong nila, bakit to pagkabagal-bagal, and one main reason is object daw ng object. Pareho naman yung prosecution at depensa. Objection, Your Honor. Whoa. Objection. Objection, Your Honor. Oh, no. Objection. 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 Yung proseso ng objection or yung objection, ginagamit yan upang pigilin yung pagsagot
ng isang tanong na lumalabag doon sa ating patakaran. Nagpapatagal talaga siya kahit papaano sa proseso, pero dinidisenyohan kasi yun para maiwasan yung pagpasok ng mga problematic na sagot, no? O yung mga sagot na baka hindi nagpo-promote ng katotohanan. Tapos, in between, magpapasok ang presiding officer. Sasabihin niya, sustained o overruled. Ano po yung dalawang yon? Overruled. Sustained. Overruled. Overruled. Yung sustained, ibig sabihin nun, pumapanig yung presiding officer sa objection. Pag overruled naman, ibig sabihin nun, hindi tama or hindi wasto yung objection na ni-raise. Tapos ano naman po itong direct examination, cross-examination, muntik pang magkaroon ng redirect at saka recross. Pakahaba daw, iisang testigo na pakadaming tanong. Hindi natin hinahayaan yung testigo na parang umupo na lang doon at magkwento, bako saan pumunta yung kwento, at hindi natetest yung katotohanan. So yung direct examination, yun yung pagtatanong ng usually open-ended questions ng partido or panig na naghain ng witness. Pagdating naman sa cross-examination, yung purpose nun ay para butasin nung kabilang panig yung testimonya ng testigo. Susunod naman yung redirect para linisin yung ibang bagay na marahil misleading galing doon sa cross-examination. Tapos mayroon na naman pagkakataon na butasin yung testimonya doon sa redirect, sa re-cross-examination. At doon na nagtatapos yung pagtatanong ng mga abogado sa bawat testigo. Balikan natin ang tanong ng ilang netizens kung bakit dalawa silang nasa taas ng korte. Sina Presiding Officer Chis Escudero at Senate President Sherwin Gatchalian. Noong panahon ni President Estrada, nung siya yung ini-impeach, si Senator Aquilino Pimentel ay Pangulo ng Senado at naroon din siya sa taas kasama si Chief Justice Hilario Davide na siya namang presiding officer ng trial. So hindi ito makabago sa ating sistema. Pero sino ang mas main character? Ang main character ay ang Senado mismo. So yung pananatili ng presiding officer doon ay batay lamang sa rules ng Senado ngayon kung saan mayroon silang kapangyarihan na maghalal ng presiding officer. Ibig sabihin nun, pwede rin nila tanggalin yung presiding officer. Definition of terms naman tayo with Professor Paulo Tamase. Ano yung naririnig ho natin sa objection na leading question, Your Honors, please? Objection, leading. Yung leading questions ay mga tanong na parang sinasuggest na or minumungkahi na yung gusto marinig na sagot. Ano naman yung speculative? Your Honors, please. Speculative, ibig sabihin nun ay parang hypothetical yung sagot or parang masyadong madaming kuro-kuro yung sagot. Ito yung mga sagot na kailangan na parang humuhula lamang yung testigo. Yung argumentative, Your Honor. Yung argumentative naman na questioning, parang nakikipag-away na yung abogado sa testigo. Masyado niyang pinipilit yung testigo, no? Or naiipit yung testigo. Sa gitna rin ng trial, nagbiruan pa ang kapwa abogadong sina Senator Judge Alan Cayetano at Presiding Officer Escudero tungkol sa marking of evidence na FFFFF, GGGGG. Ano ba yun? FF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  Yung exhibit numbers kasi sa korte, kadalasan, kapag ikaw yung prosecution, no, yung exhibit numbers mo ay letra na series. So, A, B, C, D, E. Pero syempre, pag naubos na yung 26 letters ng alphabet, dodoble yun. A, B, B, C, C. So, yung F, 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 yung siyam na F, ibig sabihin 9 times na naubos yung 26 na letra. Ganon kadami yung ebidensya. Mas madali sa depensa. Kasi sa depensa, ang normal na pagbibilang ay batay sa numero. So, exhibit 1, 2, 3, etc. So, kung ganyan pala ka-voluminous ang evidence, voluminous, malabo raw ang 92 trial day sa kasong ito. Mark Salazar, Nakatutok, 24 Oras. Ramdam hanggang Western Visayas ang malakas na ulang dulot ng habagat. Mahigit 2,000 pamilya na ang inilikas sa Antique at Negros Occidental. Nakatutok si JP Soriano. Binaha ang mga kalsada at kabahayan sa Hamtig Antique matapos ang matagal na pag-ulan kahapon.
Sa monitoring ng PDRRMO Antique, tumaas rin ang level ng tubig sa mga ilog. Nagsagawa ng preemptive evacuation sa 22 barangay sa 8 bayan sa probinsya dahil sa pagbaha. Mahigit 1,000 pamilya ang inilikas. Ngayong araw, 71 pamilya pa ang nananatili sa evacuation center. Basi nga may mga madalom, mga pagbaha sa kadya nga gina-expect natin. So padayon ang ating pagtudlo ka mga warning, kag information. Sa coastal area sa Arevalo, Iloilo City, malakas ang alon at hangin. Panilag lang kami sa tubig nga magdako. Na lang ya kay kun magdako na ya. Panid kami diri sa baybayo. Nagabugtaw gid kami kag magtanaw sa tubig kay kun ano kag ano ya kun ready ka na. Umabot sa 1,289 na paaralan sa Western Visayas ang nagsuspende ng face-to-face classes. 414,000 na estudyante ang apektado. And automatically we shifted our learners to alternative delivery mode. Hindi man direktang apektado ng bagyong Inday ang Region 6. Mararanasan pa rin ang maulang panahon ngayong gabi dahil sa habagat ayon sa Pag-asa. Amo ini ang nagadala sa mga pag-ulan diri sa aton sa may Western Visayas ay labi na sa bahin sang Antique. Sa Negros Occidental, mahigit 600 pamilya o binubuo ng 1,953 na individual ang nag-evacuate dahil sa pag-ulan. 23 LGUs ang nagsuspende ng face-to-face classes. Sa bayan ng Hinigaran, 18 kabahayan sa coastal area sa mga barangay Tagda at Pila ang nasira matapos dumaan ang buhawi kahapon. Hindi ka mga partially damaged nga panimalay. Panugyan lang gyapon sang provincial government, Negros Occidental, is padayon gyapon kita nga mag-monitor sa weather advisories. JP Soriano, nakatutok 24 oras. Binigyang halaga ni Pangulong Bongbong Marcos ang ika-10 anibersaryo ng UN Arbitral Ruling, kung saan sinabi ng Permanent Court of Arbitration na walang basihan sa batas ang 9-dash line ng China. Nakatutok live si Rafi Tima. Rafi? Mel, sa harap nga ng mga diplomat at mga opisyal ng pamahalaan ay binigyang halaga ni Pangulong Bongbong Marcos ang importansya ng ika-10 anibersaryo ng UN Arbitral Ruling kung saan pumabor ang Permanent Court of Arbitration sa Pilipinas laban sa China. Hindi lang daw isang abstract na legal na panalo ang arbitral ruling kundi may malaking epekto sa mga Pilipino, partikular ang mga mangingisdang Pinoy. Pinalakas din daw nito ang global confidence sa International Tribunal at pinagtibay ang sagradong patakaran na ang mga kasunduan ay dapat sinusunod. 10 taon na nakalipas mula nang ilabas ang desisyon, patuloy pa rin umanong nabubunyag ang legasiya nito at nasa kasalukuyang mga pamahalaan, diplomats at maging mga ordinaryong mamamayan ang responsibilidad para ito ay pakinabangan at palawigin. Pinasalamatan ng Pangulo ang anyay mga kaibigan at partners mula sa iba't ibang panig ng mundo na tumindig kasama ang Pilipinas para depensahan ang rule of law. Ang tanumpating ito ang nagsilbing pagtatapos sa commemorative conference tungkol sa makasaysayang arbitral ruling kung saan sinabi ng Permanent Court of Arbitration na walang basihan sa batas ang 9-dash line ng China at Pilipinas ang may karapatan sa mga features na nasa loob ng 200 nautical mile exclusive economic zone ng bansa. Narito ang payag ni Pangulong Bongbong Marcos. 13 years ago, when the Philippines initiated these arbitration proceedings, we stood before the world to assert a timeless, universal principle that disputes between nations must be resolved not through coercion, not through the threat or use of force, but through peaceful means and the rule of law. In making that historic decision in 2013, which culminated in the landmark 2016 arbitral award, our nation chose dialogue over confrontation, law over intimidation, and peace over conflict. Ilan sa mga diplomats na dumalo dito sa talumpati ng Pangulo ang bagong talagang ambassador ng Amerika sa Pilipinas, maging yung mga ambassador ng mga bansang sumusuporta sa posisyon ng Pilipinas. Yan ang latest mula rito sa Pasay. Mel? Maraming salamat sa iyo, Rafi Tima. Hindi napigil ng ulan ang panawagan ng ilang retiradong uniform personnel na papanagutin ang mga korap, kabilang ang mga sangkot sa flood control scandal. Nakatutok si Von Aquino.
Sa kabila ng pabugso-bugsong malakas na ulan sa lungsod ng Maynila, hindi natinag ang mga nakiisa sa Interfaith Rally na inorganisa ng grupong United People's Initiative o UPI na kinabibilangan ng mga retired military, police at uniformed service personnel. Ayon sa UPI, layunin ng kilos protesta na makapagpahayag ang taong bayan ng kanilang galit sa nangyayaring korupsyon sa ating bansa, partikular ukol sa flood control scandal. Panagutin yung mga nagnakaw ng perang taong bayan at saka isoli yung mga perang ninakaw. Kasi flood control, isang portion lamang po yun pero sinasabi na marami pa ng mga ibang departments ang involved, hindi lamang yung DPWH. Paglilinaw ng UPI, bagamat hindi nila ipinapanawagan ang pagbaba sa pwesto ng sino mang opisyal ng gobyerno, malaya raw ang kahit na sinong sumama sa kanilang rally na magpahayag ng kanilang saloobin. May ilang retiradong military official nga ang may ganyang sinabi sa entablado. Ikaw ang tinutukoy ni Zaldico na mastermind. BBM resign now. Yan po ang panawagan ng mga kapwa natin Pilipino. Sinusubukan pa namin makuha ang panig na Malacanang ukol dito. Ang anak ni Senador Rodante Marcoleta na si Congressman Paulo Marcoleta namataan din sa rally. Ako po'y nakikisa sa kanila, sa kanilang panawagan. Opo. Hindi po natatapos yan hanggat hindi po talaga nalalagay sa hustisya ang totoong mga may sala sa pinakamalaking korupsyon sa ating bansa. Nakabantay naman sa rally ang mga tauhan ng Manila Police District. Monitoring tayo dito at ito naman ay Freedom Park. At sa ngayon, as we speak, meron na tayong crowd estimate dito ng mga more or less mga 2,000. At ngayon, makita naman natin, normal situation tayo. Tuloy-tuloy yung ating monitoring sa lugar. At yung daloy ng trapiko, meron tayong mga personnel na nagmaman ng daloy ng trapiko. Ayon sa UPI, magtatagal ang rally hanggang alas 12 ng hating gabi. Von Aquino, Nakatutok, 24 Oras. After ng crossover ng Team Kamao sa Born to Shine, may mga bagong character na papasok sa series at makakalaban ng P-pop girl group na Yumi. Ang isa palaban sa sayawan habang ang isa pa, grand winner lang naman ng GMA Singing Competition. Kilalanin sila sa chika ni Athena Imperial. Ang mainit na rivalry ng P-pop girl groups na Yumi at Nixie sa GMA Afternoon Prime Series na Born to Shine. Mukhang mas iinit pa. Ang Nixie kasi magkakaroon ng 2 new members. Ang belter na si Lexie Hipolito, played by the first ever The Clash champion, Golden Cañedo. At ang dancer-influencer na si Kendall Domingo, nagagampanan naman ni AC Bonifacio. Hyped up ang dalawa on their first day of taping para sa musical series. I'm just glad to be here. I always love to do shows that celebrate performing and dancing and singing, and this is one of them, so I'm just glad to be part of it. In good shape na rin si AC, kaya complex choreography can't stop her. I was recovering also because I did break my arm last year, so I've been recovering, but we're back at it, dancing again. Ito naman ang big TV comeback ni Golden after her 5-year hiatus. Ngayong nakagraduate na siya sa kursong BS Nursing sa Cebu. Binigyan po ako agad ng opportunity dito sa Born to Shine. And of course po, na maipakita ko rin yung talent ko kasi it's my first time po sa serye, sa sayaw. Next year na raw nakaschedule si Golden mag-nursing licensure exam. For now, i-enjoy ng The Clash Season 1 champion ang kanyang pagbabalik showbiz. Mapapanood niyo po ako sa All Out Sunday this coming Sunday po. And then sa The Clash, I hope na panoorin niyo po ang The Clash Teens. Athena Imperial updated sa Showbiz Happenings. At yan ang mga balita ngayong Biyernes. Ako po si Mel Tiangco. Ako po si Emil Sumangyo. Ito ang GMA News. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Noon at ngayon, serbisyong totoo. At dahil hindi natutulog ang balita, nakatuto kami 24 oras.